Magandang umaga po. Sa Diyos ang papuri. For first timers, ako po si Villamor B. Tumirang Jr., taga Villasis, Pangasinan. Just call me Brother Bill o Pastor Bill. 55 years old. Brain aneurysm o brain stroke survivor. Mula noong May 13, 2018. Sa pamamagitan po ng biyaya po ng Diyos, ako po'y nabuhay at nananatiling malakas po. Ginagawa ko po ito sapagkat ito po ang aking pangako sa Diyos na habang ako'y nabubuhay, ako po'y magpupuri sa Kanya at akin po ibabahagi ang Kanyang salita. Ako po'y maglilingkod po sa Diyos. Mga awit 34, 14. English po. Depart from evil, do good, seek peace, and pursue it. Layuan mo masama, ang mabuti ay iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan, at ito ay iyong habulin. Ang Diyos nawa ang magpala sa ating lahat sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tayo ay gumawa ng mabuti araw-araw habang tayo po'y nabubuhay sapagkat iyan po ang kalooban po ng Ama sa langit para po sa ating lahat. Mabuti, mabuti, mabuti. Sa salitang mabuti, meron po tayong gagawin kung saan ang ma, a, ba, u, ta, at e ay merong kinakatawang salita, aksyon na dapat po natin gawin. Ako po'y mag-umpisa sa ma. Ang ma po ay kumakatawan sa maawa. Tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tayo po'y maawa sa kanila o mahabag po sa kanila. Tayo po'y mahabag sa mga gutom, sa mga walang damit, sa mga pulubi na ngailangan, sa pamilya, sa ating mga kamag-anak, mga kapitbahay, kakilala, katabaho, sa ating mga kapwa mananampalataya. Sa lahat ng taong nangailangan po ng habag, tayo po sana'y mahabag po sa kanila. Ang po ay alalayan. Tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Atin po silang alalayan. Alalayan sa kanilang pisikal na pangangailangan. Alalayan po natin ang mga hindi makalakad, ang mga hindi makatayo. Atin po silang alalayan. Yan po ay physical assistance. Mayroon din po financial assistance. Atin pong alalayan ang ating mamahal sa buhay na nangailangan po ng tulong pinansyal. Alalayan po natin sila. Tayo po ay pinagpala ng Diyos upang atin pong tulungan, alalayan ang ating mamahal sa buhay. Una po sa lahat ay pamilya. Susunod po ang ibang tao sa ating buhay. Mahabag sa ating kapwa. Alalayan ang ating kapwa. Ang susunod po ay ba. Ano po ang ba? Ang ba po ay bawasan ang bawasan ang stress po ng ating kapwa. Sa aming tahanan po, dahil ako po'y person with disability, akin pong ginagawang kaya ko pong gawin dahil ang aking layunin po ay bawasan ang stress po, ang bigat po, bigatin, dalahin po na aking misis. Kaya yung kaya ko pong gawin ay akin pong ginagawa, kaya po ng pagtatanggal po ng damit, ng short pants, at iba pa.
upang hindi na po niya tatanggalin aking damit, short pants at iba pa, upang mabawasan po ang kanyang tinadala. Ano pa, sa iba naman, ako po ay tumutulong upang ang kailangan po ng iba ay maibigay po at mabawasan ang kanilang problema sa buhay. So kahit kunti lang po aking may tutulong ay akin pong binabahagi sa kanila para sa luwalhati po ng Ama sa langit. Hindi po para ako'y sumikat at bapang layunin o motibo, kundi para ang Diyos po ay mapapurihan po sa aking buhay. Mga kaibigan, tayo po sana'y gumawa ng paraan upang mabawasan po ang dalahin, bigat, stress po ng iba. Mga anak, malaki ang inyong may tutulong sa inyong mga magulang upang mabawasan ang kanilang stress sa iyong nanay. Kaya tumulong ka sana magwalis, maghugas ng pinggan, maglaba, at magdilig ng mga halaman. Magplantsa na iyong sariling damit upang mabawasan ang stress ng iyong nanay. At mag-ipon ka ng pera mo para hindi ka hingi ng hingi sa iyong nanay at tatay. Bawasan ang stress ng nanay mo, ng teacher mo, ng pastor mo, at iba pa. Bawasan stress ang dalahin, ang bigatin, ang problema ng iyong leader. Saan mang institusyon ka kabilang, bawasan mo ang dinadalang problema ng iyong boss, leader, kapatid na may sakit, may problema, at iba pa. Mabuti, mahabag, maawa, alalayan. Idagdag ko po ang akayin po ang mga taong nawawala sa tamang landas. Akayin po natin sila at atin po silang dalhin sa tamang landas. Atin po ibahagi ang salita po ng Diyos na akay po sa kanila sa tamang landas. Ang ba po ay bawasan at ang upo ay unawain, understand. Atin pong unawain ang ating kapwa sa kanilang pagkakamali, sapagkat sila po gaya natin ay nagkakamali. Tayo po ay nagkakasala, gaya rin po nila nagkakasala at nagkakamali. Kaya atin po silang unawain, patawarin po natin sila at atin po silang intindihin. Sila ay ating unawain palagi. Unawain. Di pa ba? Yes. Yun po ay tama. Di po ba? Mabuti ang tapo ay popular po ito. Marahil iyong nagawa na ito, kaibigan, at kung hindi mo pa ginagawa, kung hindi mo pa ito ginagawa o nagawa, dapat mo lang nang gawin mo. Ang ta ay tulungan. Tulungan ang iyong kapwa. Tulungan mo ang mga nangailangan. Tulungan mo ang mga mahirap. Tulungan mo ang mga namatayan, ang mga biktima ng bagyo, sakuna, at iba pa. Una sa lahat, unahin mong tulungan ang iyong pamilya, ang iyong mga magulang na hindi na nakapagtatrabaho para sa kanilang sarili. Tulungan mo sila, suportahan mo sila. Tulungan mo yung kapatid na mahirap kumpara sa iyo na mayroong magandang trabaho at magandang buhay, kaya nasa abroad at ang iyong kapatid ay narito sa Pilipinas. Ikaw ay narito sa Pilipinas pero mayaman ka, samantalang yung kapatid ay mahirap lang. Tulungan mo ang iyong kapwa, ang iyong mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, mga kaibigan.
mga katrabaho, kakilala, at iba pa na nangailangan po ng tulong. O yan po ang tulungan. Ang po ay isipin po natin ang kapakanan ng ating kapwa. Sa istorya po ng Panginoon Hesus, sa parabola po ng mabuting Samaritano, ikininta po ng Panginoon Hesus kung paano po inisip ng isang kapwa ang kapakanan ng kanyang kapwa ng manakawan at iniwang nag-aagaw buhay ang isang biktima. Ay tinulungan po siya ng kanyang kapwa, at ang tao iyon po ay Samaritano na tinuring pong kaaway ng taong biktima. Pasensya na po sa aking pagkakamali sapagkat ako po ay biktima po ng brain stroke, at yan po ay epekto po ng aking brain stroke. Ngayon pa man, mas maraming beses po ako hindi nagkamali. Papuri po sa Diyos. Atin pong isipin ang kapakanan ng ating kapwa po. Atin po silang kahabagan, tulungan, unawain, akayin, alalayan. Amen po. Atin pong pakita ng mabuti ang ating kapwa. Ang ating Ama po sa langit ay mabuti, at inisip po niya ang ating kapakanan. Kaya nga po binigay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoon Hesus, upang siyang ating maging tagapagligtas mula sa kasalanan. At gaya ng Ama, inisip po ng Panginoong Hesus ang ating kapakanan, at kanya po inialay ang kanyang buhay sa Kalbaryo upang tayo po ay maligtas mula sa ating mga kasalanan, sapagkat alam po niya na kapag hindi po tayo naligtas, tayo po ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Inisip po ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ang ating kapakanan. Kaya papuri po sa Diyos na manlilikha sa ating lahat. Tayo po ay gumawa ng mabuti araw-araw sa pamilya, sa ating komunidad, sa workplace po kung saan po tayo nagtatrabaho, sa opisina, sa paaralan, sa iglesia, at kung saan po tayo naroon, tayo po ay gumawa po ng mabuti para sa kapurihan po ng ating Ama sa langit, hindi po para sa ating kasikatan, upang hindi po tayo magkasala sa Diyos. Dapat po ang ating motibo sa paggawa po ng mabuti ay para po sa kaluwalhatian po ng Diyos, sapagat ang tinitingnan po ng Diyos ay hindi po yung dami na ating mabuting ginawa, kundi ang ating motibo po sa paggawa po ng mabuti. Unang Corinto 10:31, do all things to the glory of the Lord. Yan po dapat ang ating guide sa paggawa po ng mabuti, at pinagagawin ng mabuti para po sa kaluwalhatian po ng Diyos, hindi po para sa ating kasikatan. Tayo po ay gumawa ng mabuti. Ikaw, kaibigan, maestro, politiko, pastora, nanay, tatay, anak, estudyante, kapitbahay, at maging sino ka man, nais ng Diyos na kayo gumawa ng mabuti araw-araw sa iyong kapwa, saan ka man naroon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga awit 34:14. Tayo mag-decide lahat. Layuan mo masama, ang mabuti ang gawin. Hanapin mo ang kapayapaan, at ito yung sundin. Depart from evil, do good, seek peace, and pursue it. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. May the Lord bless you.